Sabi ni Bongbong Marcos, nahuli na si Saldico. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep the public informed as developments unfold. O yan mga kabunyog. So kanina, may question mark pa pero ngayon talagang ano na, mismo ng Pangulo ng Pilipinas ang nagkumpirma. Kaya talagang ano na, kumpirmado na nahuli na itong si Saldico. Ngayon mga kabunyog, paano siya nahuli? Based mismo sa Facebook post ni PBBM, unang Pangulong Marcos, sketchy yung report, napaka-general pa ng detalye, pero saang bansa siya naaresto? Saan siyang bansa naaresto? Sa Czech Republic. Sa capital city nito na Prague. Yan. Ibig sabihin yan mga kabunyog, nandun siya sa Eastern Europe. Eastern Europe na yan. Ang Czech Republic kasi, alam naman natin sa history ng Europe, dati yan yung bansang Czechoslovakia. Pag sinabi natin noong panahon ng mga 1980s, Czechoslovakia yan. Kaya lang naghiwalay na yung dalawa, yung Czechoslovakia, naghiwalay na yung Czech Republic sa Slovak Republic. Kaya yung dating Czechoslovakia naginang Czech Republic at Slovak Republic. So ngayon mga kabunyog, mga kababayan, naaresto siya doon. Ang mga katabing bansa niyan, ang mga Eastern Europe, ano na yan? Hungary, yan ang magkakatabi na niyan. Romania, Bulgaria, yung dating Eastern Europe, yung dating Yugoslavia, yung Yugoslavia kasi nahati na rin eh. So malayo ito, medyo malayo ito doon sa sinasabing, ang pagkakaalam kasi nasa Portugal siya eh. Nasa Portugal. Ang Portugal kasi, syempre ang Portugal malapit sa Spain. Ay ito nandun ito, malapit na ito sa Russia. Itong Eastern Europe eh. Malapit na ito sa Russia. Kaya ito mga kabunyog. Pero diyan naman kasi sa Europe, yung Eastern Europe, Western Europe, Northern Europe, Southern Europe, ito ngayon ito kung saan na-aresto ngayon si Saldico, ito? Eastern Europe ito. Yun namang niya, yung sinasabing ang dati siyang na-locate sa Portugal. Katabi nun Spain. Ibig sabihin, hindi siya naglagi sa Portugal. Paikot-ikot siya. The last time na na-monitor natin sa kanya, yung huli na-monitor natin siyang huli sa Denmark ba yon? Sa Denmark. Ano naman yun? Northern Europe yun, di ba? Yung mga Scandinavian countries. Kaya, ibig sabihin, paikot-ikot hindi nagpipirme kung saan-saan siya. Dati, sabi ni John Vic Rimulya, Portugal. Pero nang huli nating na-monitor, nung nagpatatak siya nung kanyang apostil, nagpanotaryo siya kumbaga, doon siya sa Denmark ba yun o Sweden? Yung last time. Pero ngayon, nahuli siya sa Czech Republic, sa Prague. Ano naman kasi dyan mga kabunyog? Kung mga paraan naman dyan ng transportation sa Europe, pwede kang mag-eroplano, pwede kang mag-train, pwede kang bus, o pwede ka ring private na sasakyan. Ngayon, dahil fugitive siya from justice, wanted yan, hindi na yan mag-eroplano. Hindi na yan mag-eroplano. Hindi rin yan magti-train. So, ang gamit niyan, private na sasakyan. Ang advantage kasi sa Europe, bakit doon yan pumunta? Doon yan pumunta sa Europe dahil sa Europe, marami kang bansang mapaglilipat-lipatan na hindi ka hinihinga ng mga travel documents. Kung magta-travel ka by land sa mga bansa sa Europe, katulad noon, galing kang Portugal,
nakarating siya ng Denmark or Sweden, by land lang yan. At habang tumatawid ka sa mga bansa, wala namang hinihinging papers. Ngayon, base dito sa kwento, naaresto siya, illegal entry. Ibig sabihin, pumasok siya ng walang mga papeles. Ibig sabihin yan, randomly, mayroon kasing mga checkpoint sa mga borders, pero hindi naman siya immigration random lang, may mga nai-stop, tapos titingnan ang mga papers mo kung mayroon. Halimbawa kami noon, galing kaming Germany, may private kaming sasakyan. Pagtawid namin ng Austria, chinek lang yung sasakyan ng mga pero hindi naman yan lahat chine-check. So ibig sabihin dito, kaya naman yan palipat-lipat ng mga lugar sa Europe, private na sasakyan, kasi wala namang mga border immigration. Walang border immigration control yan. Para ka lang nagpapalipat-lipat ng mga provinces dito sa Pilipinas. Kaya lang, mukhang randomly na check yung kanyang mga documents. Mukhang na-check yung kanyang documents randomly. Siyempre, kung wala na siyang mga documents na canceled na yung kanyang passport at nakatimbre na rin, ayan, na-hold na siya doon sa Czech Republic. Kaya yung sinasabi ni PBBM, ni Pangulong Marcos na ngayon, naka-hold na siya doon sa Prague, i-arrange na niyan ang pagbalik sa Pilipinas. So, magiging madali naman ito. Wala naman itong political asylum application na katulad ng ginawa ni Roque. So, wala nang ito. Wala nang makakaano dito. Kahit naman ang Czech authorities, yung mga authorities ng Czech Republic, syempre ayaw na rin nilang sumakit ang ulo niyan. Wala na yang magiging problema sa Czech Republic ang pag-turnover sa Philippine authorities at pagbalik sa Pilipinas. Kasi syempre, bakit naman ikukulong ng Czech Republic sa kanila? Sasakit pa ang ulo nila niyan. Hindi naman ito political asylum seeker. Kaya na yan mga kabunyog, babalik na yan sa Pilipinas the soonest possible time. Baka mga ilang araw lang yan. Sabi ni A. Lestre, anong wala? Importante dokumento, hindi mo lang alam. Importante yon ang passport kasi ang passport sa mga visa sa Europe. Pag mag-eeroplano ka, halimbawa, kami noon galing ng Belgium papunta ng Barcelona, siyempre ka sa immigration. Within Europe, pag nag-eeroplano ka, sa train naman, yun, check din sa train. Pero kung private nga yung sasakyan mo, patawid ka ng mga bansa sa Europe, hindi naman, kasi private. Sa mga kalsada naman, sa mga highways, wala namang immigration control. Walang border. Hindi tulad ng Vietnam, kami noon sa Vietnam, patawid ng Cambodia, in between Vietnam and Cambodia, mayroon talagang control doon. Kaya sa Europe hindi ganon kasi iisa na lang ang visa. Ang visa kasi ng buong Europe, Schengen visa na except United Kingdom. Ang visa, ang United Kingdom hindi nag-o-honor ng Schengen visa. Pero yung buong Europe, iisa na lang ang visa niyan. Kaya lang, syempre, canceled na yung passport niya. Canceled na yung Philippine passport. So, hindi niya na talaga nagagamit. Na siya? Malamang nakatimbre na ito. Baka naka blue notice na yata ito sa Interpol. Kasi hindi natin alam, parang hindi pa naman ito red notice, di ba? So ngayon mga kabunyog, na yan, pabalik na yan sa Pilipinas. Anong implication ito? Anong magiging implication? Medyo maraming kakabahan ito. Medyo maraming kakabahan ito mga kabunyog. Kasi syempre, pag dumating ito ng Pilipinas, diretso ito sa kulungan. Bakit? Ay mayroon na siyang pending warrant of arrest 'Di ba? May mga nakasampa na sa kanyang kaso, saka may warrant of arrest na siya So diretso na ito sa kulungan. Saan ito makukulong? Ay malamang pareho ng kulungan ni Bong Revilla. Mga kabunyog, mga kababayan. Na ito?
diretsyo ng kulungan ito. So, ano ang implikasyon nito? Depende kung ano na ang magiging stand ni Saldico. Ang pwede kasing stand niya ito, pwede siyang maging mag-cooperate na sa gobyerno tulad ng ginawa ni Bernardo sa kanila Alcantara. Pwede siyang mag-cooperate sa gobyerno. Sasabihin niya na kung anong nalalaman niya. Ah, isa 'yun sa isa 'yun sa pwedeng gawin niya. Mag-cooperate. Pero mukhang malabo ito maging state witness. Ewan ko kasi dapat 'pag nag-state witness ka, hindi ka gano'n ka-guilty at saka hindi napaka-principal ng role mo. Ay ito principal ito sa mga na 'yan, transaction na 'yan. Pero pwede naman siyang masailalim sa witness protection program, hindi siguro state witness. Marami namang mga arrangements na under sa witness protection program na hindi lahat state witness. Anyway, ang tanong lang sa madaling sabi, magko-cooperate ba siya sa gobyerno o magmamatigas pa rin? The last time na nagsalita yan, kung totoo yung video niyang inilabas, sinasabi niya na hindi naman daw siya nanginabang sa mga nakawan, ang mga pera, pinadala niya daw para kila Martin Romualdez, saka kay PBBM. Yun. Kay Pangulong Marcos at saka kay Martin Romualdez. Yan yung mga sinasabi niya. Pangalawa, binabanggit niya na yon si Adrian Bersamin. Yung controversial na USEC, nabanggit niya yun. Nabanggit niya yan si Bersamin. So, maraming lalabas nito. Kaya sigurado marami nang kinakabahan sa pag-uwi nito. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.